Bayan agarang aksyon ang iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tiyaking makakarating ang tulong sa mga sinalanta ng Bagyong Tino. Git ng Malacanang, walang titingnang gulay ng politika sa pamamahagi ng tulong sa mga lugar na apektado ng bagyo. Dagdag na direktiba ng Pangulo sa mga ahensya ng gobyerno gawing simple at makabuluhan ang selebrasyon ng Pasko at New Year bilang pakikiisa sa mga biktima ng kalamidad sa bansa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Walang patid ang pagtulong ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng Bagyong Tino kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa palasyo, agad na namahagi ang DOH ng mga hygiene kit, inuming tubig at mga gamot sa mga lubhang naapektuhan ng bagyo. Nakabantay din ang ahensya para tugunan ang pangangailangang medikal ng mga residente sa mga apektadong rehiyon sa bansa. Nakamonitor din ang DOH sa panganib ng lahar mula sa Bulkang Kanlaon dahil sa sunod-sunod na pag-ulan dala ng Bagyong Tino. Tuloy-tuloy din ang pamamahagi ng DSWD ng mga family food pack at ready-to-eat food items sa mga nasalanta. Dagdag pa riyan ang tulong pinansyal sa mga naulilang pamilya ng biktima ng Bagyong Tino. Sa ulat ng DSWD, umabot sa 121,988 family food packs at 1,628 ready-to-eat food items ang kanilang naipamahagi sa mga apektadong residente sa Calabarzon, Bicol, Western Visayas, Negros Island, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga. Hindi rin daw tinitingnan ng Pangulo at ng gobyerno ang kulay politika sa ganitong panahon ng sakuna. Kahit naman po hindi kaalyado ng Pangulo, kahit anong kulay po niyan, ay Pangulo po ay handang tumulong kahit po kanino. Basta po kinakailangan ang tulong ng gobyerno kahit ano po ang kanilang saan sila kaalyado, tutulong ang Pangulo. Kaugnay ng bahang naranasan sa Cebu, sinabi ng Malacanang na dapat masilip ang mga flood control projects sa probinsya kung gumagana ba ang mga ito. Sa datos kasi na nakuha ng palasyo mula sa DPWH, nasa 343 flood control projects ang nagawa noong 2016 hanggang 2022 sa Cebu. Kaya ang tanong, bakit binaha kung binuhusan naman ng pondo ang mga proyekto? Kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po, si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot, yan po ay welcome. So dapat din po itong makita dahil kung meron pong 343 flood control projects noon pa man, dapat po sana ay gumagana ito. So pagtulong-tulungan po natin mahanap ang dapat na mapanagot sa mga maanumalyang flood control projects. Ipinag-utos na rin ng Pangulo sa mga ahensya ng gobyerno na gawing simple at makabuluhan ang Christmas at year-end celebrations. Ito ay bilang pakikiisa ng administrasyon sa taong bayan na nakaranas ng maraming pagsubok dulot ng sunod-sunod na sakuna sa bansa. Mula sa lindol na yumanig sa Visayas at Mindanao at sa mga bagyong tumama sa ilang bahagi ng bansa. Paalala sa mga kawani ng gobyerno, mahalaga ang pagdiriwang ng Pasko na may pag-aalala sa kapwa nating patuloy na bumabangon at nagsisimulang muli mula sa maraming kalamidad na tumama sa bansa. Bagaman wala pang tiyak na petsa, sinabi ng palasyo na nakatakda raw bumisita sa Cebu si Pangulong Marcos Jr. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.